Ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan,
ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS, trending and Isang variety show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, ang oras alas 10:12 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern.
DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas! It's Friday, thank God. It's Friday but it's raining. It's raining outside, bagyong Inday. Pero dito, it's raining men. Maya-maya po ay ichichika ko sa inyo kung bakit. Ayan, hawak na po namin ang beat. Pero bago yan, wala po si Tita Morley ngayon. Bago yan, hawak din ang beat mula sa Arizona, USA. Tito Louie Alejandro, hello. Hawak ang beat. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Buwapat sa inyo magandang umaga, good afternoon, naibaga bigat yung amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Pero bago yan, bago natin mahawak ang beat, Tito Louie, ready na ba dyan ang isang music natin? Tek, play mo nga. Nakita ba? Wala pala, aligaga si Jeric. Yes, Tito Louie, bakit it's raining men? Nako. Bakit it's raining men? It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Yes, Tito Louie, dahil po may special guest tayo ngayon and it's raining men. Tuwang-tuwa si Don, no? Daming mga kagwapuhan dito ngayon sa ating booth. Mga candidates po, Tito Louie, ng Mr. Philippines 2026. Marami ho tayong pag-uusapan ngayong gabi, pero syempre marami rin tayong mga special guest at ito muna ang ating uunahin at of course baka meron din silang maidadagdag na mga opinion sa ating pag-uusapan lalo na po sa mga nagaganap dito sa apat na sulok ng showbiz. Andiyan na ba si Tita Morley? Wala si Tita Morley, hayaan mo na muna siya. Kawalan niya yun. O diba, Keber ni Tita Morley, ipakilala na po natin. Bago po ang apat na candidates ng Mr. Philippines 2026, ito muna, siya po ang kaporal ng lahat. Siya po ang presidente, CEO. Sa kanya pong idea, itong Mr. Philippines, ang ating kaibigan, Tito Louie. Welcome na po natin, Tito Louie, si Rex Bellarmino. Hi Rex, good evening. Hello, good evening everyone. Thanks Gorgie and Louie. Yes, ayan. Andito na naman kami for the guesting for the Mr. Philippines. Thank you so much. Siyempre, open ang ating Showbiz Talk Ganun, di ba? Para kay Tito Rex, di ba? Ang Mr. Philippines. Of course. At kasama niya, dala niya Tito Louie, ang apat na nagwagwapuhang candidates. Wala kang, kanina pa ako tingin sa kanila, parang wala akong pipili kung sinong number 1, sinong number 2. Di ba? Depende na lang siguro sa kwento nila, di ba? Alam niyo po, sa mga ganitong klaseng competition, hindi lang po pambabae, pati ang mga male pageants, importante din ho yung kwento nila. Not necessarily, di ba, Rex? Yeah. Gwapo, tindig, or talino, or whatever. Yung the story behind this candidate, kung ano ang kanilang maibibigay sa mga tao at sa mga, of course, sa mga pumipili kung sino ang makakakuha ng title na Mr. Philippines 2026. Mamaya i-detalye sa atin ni Rex kung saan, kung ano ang mangyayari sa mananalo at ano ang mga ano pang ating aabangan sa kanila. Ito muna ipapakilala natin since hindi ko naman sila kilala at nakalimutan ko na kaagad ang pangalan. Ang ilan ang natandaan ko. Mas mabuting sila na po magpapakilala ng kanilang sarili. Simulan natin sa right side, left naman sa ating screen. Sa right side, pakilala ka na. Hello po, ako po si Gian Hopkins at nag-represent ako sa Bohol po. Gian Hopkins ng Bohol, 'di ba? Palakpakan po natin si Gian Hopkins. Talagang hindi ko ayan. Yan, Gian Hopkins ng Bohol. Next. Hello everyone, my name is Rain Christian, representing Bicol Region. Rain Christian.
taga Bicol siya. Buti hindi yata binabagyo ngayon ng Bicol doon, Reyna, no? Yes. Ang next naman, Hello everyone, I'm Nate Reyes representing San Juan City. yes, si Nate Reyes. Ang next naman, familiar na to sa akin, na na-meet ko na ito before at napapanood ko na rin siya. Yes, pakilala na natin. Yes po. Great seeing you again. Good evening, everyone. I'm Radel Zain representing the Filipino community of UAE. Yes, si Ray, Gordy, dapat magpakilala rin si si Louie, naka-yellow rin siya. Akala ko candidate din. Hindi, orange yata yan. Orange, oo. Alam mo, maganda sana si Rex pero colorblind, ha? Colorblind. Di ba? Yes. Eto muna, Rex, itong Mr. Philippines 2026, ngayon pa lang ba ito or dati na? Kasi I remember si Ride sumali, nanalo siya sa Mr. Grand, di ba? Oo. Okay, ano to, Rex? Ano lang to, bali continuation. Nagkaroon na ng Mr. Philippines before but under different organization. So this time, itong Mr. Philippines, we have now 6 international crown na award. So 6 titles ang paglalabanan nila. Pero ang highest crown pa rin is Mr. Grand Philippines. Then from Mr. Grand Philippines, magko-compete for Mr. Grand International for the 8th edition, and this year, host country ang Philippines. First sa time Philippines sa lalaban. Philippines gagawin. Okay. So, bali ang mangyayari nito, Mr. Philippines Grand, Mr. Philippines ganito? Yeah. Oo, okay. So, Mr. Philippines Grand International ang pinaka-highest na title. Ang next? Meron kaming Mr. Model Search International, then Mr. Ang Mr. Model Search ay saan ito lalaban? This year yata, it's either Bangkok or Indonesia. Okay. Tapos, ang next title. So, balit pare-pareho na yan ng level ng title na yan. Pero ang highest crown pa rin yung is Mr. still Grand. Mr. Grand. Oo. Then next, we next? have Mr. Noble Quest. Ang venue yata this year is sa Dubai gagawin. Okay. Mr. Noble Quest. Oo. Okay. Tapos sunod? Tapos meron pang 3 international title na hindi pa namin pwedeng okay, kasi next year namin ilalaban dahil yung contract is for doon signing. doon pa lang magsi-start ang contract. Yeah. Paano, ito curious ako, paano kayo nakakakuha ng franchise nung mga titles na yon sa ibang bansa? Bali, yung iba, mismong sila nag-i-email sa amin sa Mr. Grand International, then we have to check whether, kasi marami kung rin legit, marami rin hindi mo masasabi na Pausiaw. talagang So, chine-check muna namin lahat before we accept the franchise. Okay, mamaya ko na itanong ang title. Ang price. Pinaka-importante rin yung price aside from the title. 'Di ba? Syempre, 'di ba, importante rin yung may makukuha sila pag uwi, 'di ba? Tito Louie, ikaw ang magtanong muna sa ating 4 na candidates. Yes. Well, this is for the 4 of you. Okay. Eto ngayon, baka sakaling ako ang magiging judge sa Mr. Grand Philippines. Believe me, ang price dito ay kasi Rex, di ba nga, milyones ang bigay mo nung last time na merong Mr. Grand. Kaya ang dami-daming nag-join. It's a very legit organization to which I'm going to say, sa 4 na yan, just in case na judge ako, bakit ko kayo iboboto na isa sa mga 6 na makakuha ng awards? Yes, simulan natin. Let's start with Gian. Gian ang spelling, J or G? G. Okay. G-I-A-N. G-I-A-N, yes. Gian Hopkins. O, di ba? Ang taray ng pangalan. Yes, Gian. Bakit ikaw ang karapat-dapat na iboto sa title na yon sa Mr. Philippines? Para sa akin, gusto ko mag-represent ng Pilipinas in a way na parang hindi ako nag-represent ng half ko. Kasi, as we all know, there's like controversies with Hafi. Oo. Pero, for me po, dito po ako lumaki sa Pilipinas. So, mas sanay ako sa culture dito sa Pilipinas kaysa sa labas.
mas gusto mo talaga i-represent ang Philippines lang. Opo. Hindi yung, anong, kahaf mo ba, American? British po. British ka, oo. So, bali, ikaw ay tunay na, ikaw ay purong Pinoy. Opo. Okay. Marunong siya magbisaya. Marunong din po ako magbisaya. Oo, kasi you're representing Bohol po. Bohol. Siyempre, marunong Bisaya, Bohol eh. Oo, sa Bohol. Ang ganda kaya ng Bohol. Di ba? Mamaya natin pag-usapan pa tungkol sa Bohol. Yes, Rain, ano? Yes po. Rain, oo. Christian. Para sa akin po, deserve ko pong manalo dahil committed po akong tao at alam ko po na kapag nagkaroon po ako ng isang responsibilidad, talaga pong sinisikapan ko po at ayun po, siguro po yun din po yung tingin kong isa po sa dapat na katangian ng isang modern Filipino gentleman po. Kasi iba na ngayon yung mga kabataan, Tito Louie, di ba? Yung mga sasabing modern, iba na rin talaga, iba ng pananaw nila, iba na yung mga gusto nila kumpara sa atin, di ba? Sa ating mga, saan na nga tayo nabilong, Tito Rex? Boomers ba? Tayo mga boomers kasi sa Gen Z. Yes, Nate, oo. Okay, so growing up, may mga relative po akong artista. So, okay. Gusto ko pong magkaroon ng sariling name, may ma-achieve sa buhay. I'm doing all of this for my family, of course. And ayun, gusto ko lang makilala ako with my own name without using or without the help of my relative na artista rin. Syempre, malaking bagay din yon kapag malalaman na may na related ka sa isang kilalang artista. And then later on, you have to prove yourself na kaya mong ano yung pangalan mo, di ba? Since related ka with whom? Christine Reyes and Aramina po. So bali ano mo si Ara? Pareho po silang tita ko. Dahil magkapatid sila. Kaya, so pareho mo silang tita. So paano mo sila naging tita? Kapatid po sila ng dad ko. Okay. Sige. May kilala ako sa isang kapatid ni Hazel, si Holly. Yes. 'Di ba? Yes po. Oo. Siya yung father mo. Okay. May isa pa Harvey. Si Harvey pala. Si Harvey pa. Yes. Mamaya natin pag-usapan 'yan. Red. You prove yourself, of course, sa title, di ba? Nagka-title ka rin before. Pero bakit, ano naman ang mabibigay mo ngayon para makuha mo yung title na yan? I would say as someone who competed nationally before, I believe that I've grown much more than who I was before. And I want to inspire everyone to do the same. I want to inspire everyone that you shouldn't set your limitations to where you think you can go, but rather where you believe your efforts would take you. Sabi ni Gian kasi puro siya Pinoy, hindi niya ginagamit na pagiging happy. And I'm sure ikaw happy ka rin. Yes, diba? Pero ano naman ang masasabi mo doon, ang reaction mo doon sa sinabi niya? Ikaw ba ay happy na Pinoy and Arab ba? Yes po. Yes, and Arab, or Pinoy ka lang talaga sa puso't diwa? Well, as someone who was born and raised in United Arab Emirates, it was a very diverse country. And while living in diversity, you realize the term of happy or not happy or pure doesn't really matter as long as you're proud of both sides. I'm proud of being Filipino and I'm proud of being Arabian. It's what made me who I am today, and it's what led me to where I am today. And I would always be proud of that. Gaano saan ka sa Middle East lumaki? I was born and raised in United Arab Emirates, but my ethnicity is half Palestinian. Half Palestinian? Yes po. Okay. So, anong masasabi mo sa... Marunong ba mag-Tagalog si Ray? Marunong siya. Marunong ka mag-Tagalog, di ba? Hindi mag-fluent, pero konti lang pwede. Taglish pwede. Hindi mag-fluent. Pero nakakaintindi siya ng Tagalog talaga. Pero, have you tried acting din? Gusto mo rin ba mag-artista kung sakali? Personally, I prefer commercials talaga. Commercial modeling. Yes po. I love commercial acting. I love the production and work that goes behind the screens. And hopefully in the future, that's where I want to work. Oo. Pero kasi may karakter yung mukha mo Pwede ka talaga mag-artista. Pero ayaw mo ba mag-try or you're, learning Tagalog kahit papano? Yes po. I've been trying to learn Tagalog more like since I came to the Philippines. But
Kasi I came here during the pandemic, so mahirap talking to people during the pandemic. It's true. Oo, tapos ikaw lang mag-isa, di ba? Oo, ikaw lang mag-isa. So, pero ngayon, fully adjusted ka na sa ano? With the dito. language or with like the language and environment po? with the people here? I would say yes, but it's been my home for the past 6 years, and I'm hoping it would be my home for many years to come po. Yes, Tito Louie. May tutunan kay Ray. Ray, you won a title the last time you joined Mr. Grant, correct? Right. Yes po, I won the Okay. title. Okay, for the sake of the three of the contestants, what have you learned from joining the contest before and winning it? That's a great question, actually. I would say when I originally joined Mr. Grand, I was aiming, of course, for the Mr. Grand title, but I fell a little bit short, and I still earned the international title, but wasn't Mr. Grand. So what I learned is failures only make you better, because you can only learn from it. If you always win, you would never learn. It's the failures that make you who you are and what inspires growth. That's true. Wow. Totoo naman yun. And what was that failure? Is that I didn't manage to achieve the title that I originally aimed for po. But still, may title ka pa rin naman. So, Yes po. so you were aiming for the grand, Mr. Grand. the grand crown, really. Yes po. Okay, but well- of course, I'm always grateful for whatever God's planned for me po. So I'm always grateful for that. And without that hiccup in my journey, it wouldn't have led me here po. So always grateful for every mistake, every achievement, and every failure po. Very good point. Magaling. However, what have you done now that you want to get the highest crown? Well, for the past What will you do? For the past 3 years when I wasn't competing, I was focusing on my studies. Right. And as a mass communication student, I learned a lot about advertising and branding. And I would say everything I learned through my education, that's what I'm putting into my journey now to help me hopefully get the grand title at the end, is because my aim right now is to fix a certain branding that will perfectly fit the branding of Mr. Philippines and of the modern gentleman they speak of po. Alam mo, nag-react si Jun Lalin, Tito Louie. Si Jun Lalin ay editor ng Abante, kaibigan din naman natin ni Rex, di ba? Yeah. Sabi niya, Anong reaction ni June? sabi ni Jun, sabi niya, kaya pala nag-absent si Tita Morley. Kasi English ng English dito si Raed. Inglisan ng Inglisan dito si Raed. Kaya daw umabsent si Tita Morley. Anyway, sa atin naman mga tatlong magwagwapuhan din, of course, di ba? Kaya lang medyo nadidistract ako sa yellow na t-shirt. Ba't naman yellow kasi ang t-shirt? Parang mga preso. Ano ka ba? Sana puti man o black. Nadidistract ko parang, kita ko sa news yung mga hinuhuli. Tapos naka-yellow. Tapos bigla ito yellow. Nadidistract tuloy ako. Pagkataalaman, orange. Oo. Hindi, kasi yung mga hinuhuli na ngayon naka-yellow, di ba? Tapos, sana white man lang kayo or black, di ba? Oh, anyway, first time nyo na sumali sa ganitong competition? Yes. Opo. First time nyo. Oo. So, bakit, common talaga ito natanong, pero talaga, bakit nga ba? Gusto nyo ba talaga sumali, matry yung ganitong experience? Or napilit lang kayo? Or na-convince lang kayo? Yes, Gian? Para sa akin yung experience po. Kasi through my peers sa Bohol, tsaka dito, lagi akong pinipilit mag-pageant. Pero sinasabi ko palagi na, para hindi sa akin yung pageant. Tapos na yun, nagka-confidence na din ako para mag-join sa pageant. Bakit ka nagka-confidence? Saan mo nakuha yung confidence na yun? I think it's to represent where I'm from. Kasi since dito ako lumaki, I feel like our representation hasn't been done justice. And gusto ko baguhin yung isip ng mga tao. Wow, diba? O Ray naman, bakit ka Para po sa akin ay experience din po. Dahil po lumaki po ako na competitive. Siguro po nagsimula po yun nung nagte-tennis pa po ako nung bata po ako. And
tennis player ka, Yes athlete po. ka. Yes po. Oo. Ng Lasal Green Hills po. Ay, galing. Oo. And So, para sa tatanungin natin mamaya si si Rain Tito Louie sa idol mo na si Alex Ayala, di ba? Oo. Yes, Rain, sorry. Go ahead. Para sa akin po, panibagong experience din po ito at gusto ko rin po masubukan yung gantong klaseng laban naman po. Pero gusto mo rin naman talaga magka-title? Yes po. Oo. Or saan ang focus mo talaga? Sa sports or gusto mo matry talaga yung showbiz? Sa showbiz naman po, gusto ko lang po masubukan. Kasi tinatanong na nga dito ni Ogie Narvaez Rodriguez, sa tingin nyo ba stepping stone nyo itong pagsali sa competition na to para ma-penetrate ninyo yung showbiz? Parang ganon? Yes po. Ganon din. Ganon din sa'yo, Nate? Before na subukan ko na po mag-showbiz kasi po nasa Net25 po ako, Starkada. Okay. Yes. Part ka ba ng Starkada? Nag-close po siya, so parang nanghinayang ako kasi sayang yung mga workshop na pinagdaanan namin. So, Yes. why not join a pageant? Parang gawing stepping stone to showbiz ulit. Oo. May mga kakilala ako doon. Nilagaan namin doon si Shira Tweg, si Bo Bautista, Familiar di ba? names po. Oo. Familiar, hindi mo naging close? Hindi mo sila naging friends? Naging friends po. Okay. Oo. Sige. So, yun na nga, dahil gusto naman talaga niyo, yun na nga, sabi niyo gusto niyo talaga si Nate kasi din, parang lalagyan mo siya ng wig, babae na siyang itsura niya, no? Ang ganda, ang amo ng mukha, di ba? Para siyang babae. Alam mo yung hindi lalaki. Hindi kasi, di ba, si Raed, di ba? Alam mo yung mga lalaki, yung mukha talaga. Kasi ang amo, si Nate, parang gusto mo siya alaga-alagaan, baby, parang ganon. Di ba? So that means marami ka ba ibibigay na role sa kanya sa pelikula? At saka andyan naman si Tita Hazel niya, di ba, si Ara, di ba? Pero kung may mairaraket, i-racket natin. Oo naman. Oo. Kasi may character talaga yung face nila eh. Alam mo yung Iba-iba kasi. hindi tituloy. Alam mo yung sa pag-aartista, hindi natin necessarily gwapo ka or maganda ka. Makikita mo dun talaga yung may character na kapag ilagay mo siya sa ganitong role, nag-iiba yung itsura niya. Nag-iiba yung dating, di ba? Ganon. Tito Louie. Yes. At alam mo, Tito Gorgie, kung sino ang magaling tumingin na isang tao na magiging superstar may mata, o magiging sikat, Mother Lily Monteverde. Si Mother, totoo naman talaga sa malangit na pati si Tito Dogs. Kahit super gwapo, super ganda ka, sabi niya, walang karakter, ayoko. Totoo. Na kahit wala ka naman kagandahan, kagubuhan, pero kapag nakita niya, sabi niya, kikita ko dito. Tingnan mo yung nangyari kay, ano yung partner ni Chris Aquino? Sino? Rene Requestas? Rene Requestas? Oo, kasi komedyante naman talaga si Rene Requestas. Ang number one example, I'm sure hindi nila kilala dito, yung bold sexy star na si Claudia Sobel, na pumanaw na rin si Claudia Sobel. Na kung makita mo si Claudia in person, hindi siya ganun kaganda. Tapos, pagdating sa screen, nag-iiba talaga yung itsura niya. Ganda. So ito nakikita mo, nakikita nyo dito, ganda. Kita mo yung mukha ni Nate, kita mo talaga parang pang boy next door na parang ang bait-bait. May karakter. Hindi kasi talaga naman yung mukha niya talaga, parang pwede talaga siya yung may mga ka-love team. Diba? Yung may mga ka-love team, character siya. I-focus mo kasi Nate. Yan, i-focus muna natin isa-isa ha. Kasi si Red, mamaya natin si Red, dahil ayaw naman ni Red mag-artista. Gusto niya commercial modeling. Sa commercial modeling naman, iba-iba talaga artista. Iba naman talaga yung itsura rin sa commercial modeling. Yan. Tingnan mo nga muna natin si Nate. Tingnan mo si Nate. Pwede siya, kanino natin siya pwedeng i-partner para maka-love team niya. Kasi siya yung mga tipong mga Daniel Padilla, mga James Reid, mga ganito, Joshua Garcia. Yung may mga ka-love team, di ba? May ganon, di ba? Si Ray naman, siya yung yung parang nang bubuli ng mga pwede siya ganun yung itsura, di ba? Ang tapang ng mukha ni Rain, may karakter din talaga, di ba? Ang tapang ng mukha niya kasi siya yung di ba? Ayan Pangkamao. Naku, Rain ha, may kamukha siya ng
namamaya ko na Rex. Oo. 'Di ba? Isang minahal din natin. Oo. Wig. Nag-gets agad ni Rex, 'di ba? Yes. And of course, si Gia naman, talaga, alam mo yung mga kailangan naman talaga yung may mga karakter din na mag-aartista, yung may halo. May halo talaga yung may halo talaga yung dugo nila, which is nga half British siya. Pero kailan na nga ang competition? August 2. August 2 to ito mo pa Gian mag-workout ka pa, mabawas ka pa ng konti kasi pagdating sa screen yan di ba? Yon, ganon. So August 2 yung competition natin. Ang daming titles dito sa mga naglalaban-laban na sinasalihan ng mga kabataan na ito. Ano yung kaibahan ng Mr. Philippines this time sa inyo? Madaling yung pangalan Mr. Philippines. Pero anong pagkakaiba niya sa iba pang mga tao? Kasi ngayon, yung Mr. Philippines, ang highest crown nga naman, I told you before, is Mr. Grand Philippines. So, ang Mr. Grand is a new era. So, automatic na yun, lahat ng top winners na 10 winners for the Mr. Philippines is nakapartner namin yung Global Fashion Week International. So automatic, after winning the title, meron na talaga silang pupuntahan na Fashion Week. Lilibot yan talagang all over. Paris, Dubai. Talaga? Oo. Yung counterpart ko, yung nag-sign kami last 2 weeks ago sa Bangkok, si Buboy Asuncion, siya yung counterpart ko as President and CEO for Mr. Grand International. Siya ang hahawak ngayon sa international. So, by October 28, meron kaming official kick-off na dito. Lahat ng candidates international pupunta dito for a gala. Kick-off na yun. Okay. Tanong ko, Ray. Ray, ilan na ang contestants as of today? Rex. Ilan na ang contest? Right now, talagang nag-stop na kami. Kinat na namin ng 50 candidates. This is 50. The most highest na nag-join for the... Ang dami nagsaksakan ng 50, no? Oo. Wow. Oo. Pinakamadaming iba talaga kapag legit ang pinapasukan nila. Kasi ang dami-dami mga titles diyan, kung anong Mr. Chuchu, Mr. Chenes, Mr. Chorva, kung ano-ano mga... Pero ikaw, Mr. Grand Philippines, there are about 50 contestants now na in-stop mo na. Siguro kasi kapag hindi mo from isa, mas marami pa niyan, 68 nga yan, kinat na namin na medyo sobrang dami na. Siyempre, presentation, everything, pag nagka-travel. So, from 50 candidates, we have to cut down from 50 to 25. Then, from 25, placing to 10 finalists na yan. Then placing na for the crown. Okay. So agad good luck. Good luck sa inyong apat. Thank you. Gusto ko lang malaman, nag-aaral pa ba? Nag-aaral pa ba kayong lahat? Nabanggit na si Ray kanina. Si Raed kanina na. School right now. Parang lahat na pangalan ni Tito Louie, Ray lang natin natawag niya. Parang si Rex kanina, Ray na to. Si Raed, you're still studying or you just finished? You mentioned nga kanina, di ba, mass communication graduate ka? Yes po. I'm on my 4th year now. I will be graduating this August 19, hopefully. Saan school? Lyceum of the Philippines, Cavite po. Meron palang Lyceum doon. Yes po. Oo, nag-Lyceum din ako eh. Manila. Oo. Intramuros. Oo, sa Intramuros. Tapos landi-landi ako doon sa mga taga-Mapua. Mga ganun. Oo. Yes. Oo. Then, so you're based sa Cavite? I used to be based in Cavite po for my first 5 years here, and then I moved here sa March for my OJT, and now I just stay here po in Metro Manila po. Okay. So sana nag-OJT ka dito, pwede dito pag radio, di ba? Mascom ka, di ba? Oo. So ito, alam ko na. Si Nate. Si Gian. Diba? Si Gian, you're still studying? Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Hindi na. Graduate ka or paano? Nag-stop ka lang? Nag-stop po. Okay. Oo.
Baka mamaya iyak ako sa kwento mo. What about Pag mag-stop, Christian? bakit ka nag-stop, ha? Baka mamaya iyak ako sa... Oo. Yes. How about si Rain? Yes Sinong po. Christian na naman sinasabi? Yeah, Tito Louie? that's ano. Rain Christian. Rain Christian. Yes, Diba? tama naman. Sorry po, Tito Louie, sorry. Oo. Rain. Still studying po. Turning 3rd year na po ako sa Emilio Aguinaldo College po. Oo. Emilio Aguinaldo College. Yes po. Anong course? Sa respiratory therapy po. Pag respiratory therapy, so dun ka lang talaga sa mga lungs? Yes po, gano'n, sa no? pulmonary. Yes Oo, po. pulmonary. Dun ka lang talaga na. Naku, alam mo, dati nagkasakit ako rin. Oo, yung ko, lungs ko. Oo, papacheck nga ako kay Rain. Papacheck daw kay Rain, no? Oo. Anyway, What about Nate? sabi ni mamaya si Nate, sabi ni Conitan Aguilar, sabi niya pwede na pala talaga ako mag-judge ng character. Sabi niya kasi yung si Rain ang tinutukoy niya, pwedeng premium na antagonist, kontrabida. Parang click na kontrabida din. sabi din, click daw na kontrabida tapos daw bida in the end. O, di ba? Bida kontrabida. Sabi ni Conitan Aguilar. Yan ang mga, si Conitan Aguilar ay naka-base yan sa, nanonood siya sa atin sa Toronto, Canada naman siya. Si Miggy Fallarvilla, yan, nakatutok din sa atin. Si Mayan Blando, Ligaya Angki, sa Alaska naman yan. O, di ba? Total, iikot naman kasi ibang bansa. So, taga ibang bansa talagang mga nanonood sa atin. Si Florby Fernandez, si Ogie Narvaez Rodriguez. I'm sure mamimit yun bukas. Si invited ba si Ogie? Yeah. Sa Sunday, mamimit mo yan si Ogie Narvaez Rodriguez sa inyong dahil taga Abante rin siya. Si Joel Yap, si Onika Ihako sa San Jose del Monte, Bulacan, si Shari Picho sa Seattle, Washington naman si Shari Picho. Anong masasabi mo sa ating mga nagugapuhang guest ngayon, Shari? Si Vasey Bunsoy, Tito Rico, Tito Rex daw join daw siya sa finals. Sabi ni basta manood daw siya sa finals. Sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez. Marilu de Guzman, Riza Halbuena diyan naman sa Calamba, Laguna. Cherry Abadilla, hello. Cleofe de la Paz diyan sa Makati. Unika Ihako. Si Hermia Amilasan Caballero sa Cotabato City naman. May question daw si Shari Picho. May questions po ako sa mga gentlemen. Ano po ang height nila? Ano ang future plans ng bawat isa sa pinaka-favorite nilang food? At anong pinaka-favorite nilang food sa Pilipinas? Si Shari Picho sa Seattle, Washington yan. Pero bago yan nila sagutin, si Nate muna yung ating tanong kanina. Ano na nga yung tanong natin kanina, Tito Louie? Pinapatanong mo kanina? Nag-aaral. Nag-aaral. At anong kinukuha? Yes, nag-aaral Nate. po ako. Upcoming second year, lilipat po ako sa San Beda from UST. Galing po akong UST ng first year. Tapos magsa-San Beda Taking ka. up? Shifting of courses po kasi. Anong course ang From accountancy to marketing. Marketing sa San Beda. Yes. Okay. Akala ko maglulo ka kasi maglulo dun sa San Beda, di ba? San Beda. Oo, di ba? Okay. So ano ang mga daw height ninyo at anong future plans ninyo? At ang pinakapaborito ninyong pagkain sa Pilipinas. Ikaw, sa Pilipinas, syempre, dahil happy rin ito, si Ryan. Anong favorite food mo dito? Ang na-enjoy mo rito nung dumating ka rito? Definitely sinigang. Oo, sinigang. Never tasted any food like sinigang other than in the Philippines po. That's true. Totoo naman. Oo. Your height? I'm 5'10" po. 5'10". Oo. Yes po. Pero mukhang matangkad ka talaga, ha? Oo. At ano daw yung future plans nyo? Hopefully, I'll pursue a career in production po. I want to follow my course po. Talaga gusto mo doon. Yes po. Talaga, I love production. I love working behind the camera as much as I love working in front of the camera din. Commercials or mga movie production or TV production? We'll see which one comes first. But my goal would be commercials talaga. Commercials. Sige. Wala ko masyadong contact dyan. Pero pag mga TV or movies, pwede kitang mako-connect doon kasi sa GMA7 pwede namang
pwede ka doon mag-OJT rin doon sa TV production. Oo, at saka dito ha, malapit na kami, magdadagdag kami ng isa pang, syempre ayoko lang muna i-break, di ba? Abangan nyo lang po dito sa MBC, may isa pa ho kayo may pasabog dito na station. Yan po ang ating maaabangan bago matapos ang taong ito. Yes. At saka, ikaw naman Nate, anong future plans mo? Gusto mo talaga ipurso ang pag-aartista? Opo, artista and hopefully modeling rin po. Modeling din, oo. Yung height mo? 5'10 po, 5'10 din, oo. 5'10 pero parang mas matangkad siguro mga almost 5'10 ka siguro. Yes, ikaw naman Rain. Rain, wag tumingin sa akin naman ganyan ha kasi may naalala ako. Yes, Rain. Siguro po tutuloy ko po yung inaaral ko po na course if ever, yung respiratory therapist po. Oo. And so, pero ayaw mo ituloy din sa medicine din? Ayaw mo sa ngayon po wala pa po akong decision. Opo. Oo. Pero okay din ha, if ever, di ba, if you want to work abroad, madali rin niya ka makakuha. That's a good job. Magaling yan. Mahal ang bayan. Yes. Ikaw naman, Gian? As of now, I'm not sure of where I'll be, pero I'm trying everything that I can because sayang naman din yung mga opportunities na binibigay sa ako. Oo, kung ano mang mabibigay sa'yo na... Opo. So, babalik ka ba sa Bohol after the competition or you want to stay here talaga to try your luck? Gusto ko magstay dito po. Sige. Andyan naman si Tito Rex. Diba? Tito Rex? Yes. Yes. Ayan. Yes. Si Tita Morley nagpapatawag daw pero kaya lang hindi naman niya nakita dito. Sige. Try natin mamaya si Tita Morley. Pero yun na nga, ano tong Mr. Philippines? Ano nito ng pagpili ng title? May aside from question and answer portion, may mga talent din ba? May mga ano pa? No, this year kasi sa sobrang dami, we have parang 3 categories yan. Formal wear, then the modern barong Tagalog, swimwear. Then we have like statement na lang. We don't have the normal... Statement kung ano yung advocacy nila. So, it depends sa kanila kung paano nila express yung kanilang statement. Like, for example, if they have their advocacy. Anong advocacy na gusto mo i-promote, Gian? Hindi pa ako sure. Hindi pa ba na? Oo. Pero sa Bohol ka, of course, dapat mo talaga yung tourism, di ba? Pwede mo i-promote talaga yung ng Bohol. Kasi ang ganda ng Bohol. Ang ganda ng Bohol talaga, aside from Chocolate Hills. Yes, ikaw naman, Rian. Second-hand smoking po. Kung paano po ito nakaka-apekto, lalong-lalo na po sa mga bata and sa mga matatanda po. Oo. Including mga vape nga ganyan. Yes po. Oo, mga e-cigarette. Vape po, mga nicotine, tobacco, mga ganun. Ikaw, never ka nag-smoke o nagsusmoke ka before? Before po, pero tinigil ko na po kasi hindi po siya pasok sa lifestyle na gusto ko po eh. Okay. Ikaw naman, Nate? Ano po, spreading mental health awareness po. Very good. Yan ang karamihan sa mga kabataan ngayon din at pinagdadaanan yung sa mental health talaga. May mga issues na sa mental health. Ikaw ba na-experience mo yan, Nate? Yes. Paano mo siya na-handle? Mostly, ginagawa ko para hindi po ma-depress. I talk to my friends, my family. I just keep myself very busy throughout the day. Importante naman din talaga may kausap ka lagi. And of course, prayers. Doon ka naman talaga pwedeng kumapit talaga. Yes, Raed, ikaw naman. My advocacy po would be unity in diversity po. Kasi because I was raised and born in United Arab Emirates, very diverse. So it helps me understand different people's perspectives depending on their culture and their nation and their background. So talaga communication understanding is key. Ganon. Totoo naman. Oo, lalo na rin sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Lalo sa mga hinaharap din nating mga nangyayari sa buong mundo, not only sa ating bansa, 'di ba? Red. Pero eto muna, marami pang mga gusto magtanong at marami nagpapaalala sa atin, Tito Louie, lalo na si Tita Aida Espiritu. Pero bago yan, batiin muna natin ang ating mga nanay. Tito Louie, ikaw na. Importante yan. Nakatutok na sa atin sa programang to at
at nanonood na sa mga kabataan na to, si Mami Shuri Ramirez. Okay. Hi, Mami Shuri. And Mami of course, Shuri. your beautiful, intelligent daughter, Joyce Ramirez, and Yes. of course, Norma Karingal, and ang pambansang nanay na laging nakatutok sa atin araw-araw, Nanay Linda Asonsa. Asonsa. And of course, huwag natin kalilimutan dito, Gorgie, ha? Nakafocus sa atin ang Region 1, Ilocos Norte, ang Lawag City, of course, si Mami Grand, at saka si Ding Ray and Grace Lazo, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel Denron Reyes, Atty. Sedi Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap, and of course, Alan Yap ng Qatar, Yolanda Acobago, Tina and Lander Ruiz ng Honolulu, Hawaii, Frank Crawford ng Canada, and Cesar Mangawil. Ayan. Yes. And of course, si Mel de la Cruz, nakatutok din sa atin. Si Tita Wena Dayakap Gutierrez. Tita Wena, baka gusto mo kumanta si Andrea sa Mr. Philippines. Napakagaling kumanta ni Andrea. Pwede siyang kumanta si Andrea. Pakilala ko sa iyo, Tito Rex. Si Andrea Gutierrez, si Alice Morris and Marife de la Cruz. Hello sa inyo dyan. Of course, si Tita Aida Espiritu. Hello din po sa inyo. Tita Aida. Si Lynn Figueroa. Si June Lali, na kanina pa rin nakatutok. Si Arnel Relampago sa Kalibo, Aklan. At si Miss Joyce Ramirez, na Monday ko na ipa-play yung isang ang talent ni Joyce na napakagwapo din. Half Thai at saka British, si Tate Myron. Isa siyang kilalang commercial model na nag-aartista rin at gusto i-try ng I Am Worldwide. Yes, I Am Worldwide. At siyang nandito siya sa Philippines. I think magagawa siya ng mga ilang pelikula. Invite mo si Tate Myron. Pwede mo siya ipa-judge. Oo. Yes. Pero bago po yan, ang dami ko rin pinakumit kay Rex. May kakanta, may magja-judge. Diba? Bago yan, of course. Yes, kailangan po natin ipaalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin, yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot na una naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Yes! Okay. Okay. Ito rin na po ang ating mga chikahan. Siyempre, ilang minuto na lamang natitira sa atin. Yes, Rex, ano yung mapapanalunan dito ng Mr. Philippines? So, ang Regal Entertainment naging official partner namin, si Rosel Monteverde. So, yung top winners is under contract as a Regal Babies for that. So talagang may parang guaranteed work na like the previous Kings, talagang tuloy-tuloy ang movies, si Tan Perez, sila MJ Makalintal, sila Sandro, tuloy-tuloy yung work nila. Kaya this year, marami ring mga companies, mga brand na nag-join. Pero pwede rin silang kumuha sa sa non-winners. Pwede rin. Basta yung choice nila na gusto nilang maging Regal Babies. Magkano yung cash prize na mapapanalunan? Sa cash prize, inaano namin probably. Pina-finalize pa? Finalize namin. Pero mas malaki ngayon this year. Talaga. Kasi maraming brands and company na talagang sila mismong lumapit sa amin. Talaga for sponsorship. Yeah. Good news. Right, mas challenging ba sa iyo ngayon since this is for pang ilang competition na tong nasalihan mo for Mr. Philippines? Second or like before I joined university pageants, tatlo. And now national, this is my second po. Your second for national. So it's more on mas may pressure for you since you prove yourself dun sa past mo na pagsali and nagka-title ka rin naman kahit paano. Mas may pressure ba?
I wouldn't say so po. I think the person who I was 3 years ago compared to the person who I am now is much different. So it's like me re-evaluating myself then po. It's like the only pressure I feel is if I am worse than who I was 3 years ago. But I don't think that's so po. I think throughout the 3 years I only improved po. Sana, no? Good luck talaga, right? Thank you po. And then Nate, kamusta yung support Nag-join sa'yo? na ba sila ng Tito Gorgie? Nag-join na ba sila ng pageant before? Yung sina Nate? First time nga daw nila, Gian, Tito and- Louie. First time daw. First time nila. Si First Ryan time. lang, oo. Kaya nga si Nate, gusto kong malaman kung kumusta yung ma-support sa'yo ng tita mo. Si Naara. Andun yung support nila? Andun naman po. Oo. Kasi you mentioned nga gusto mo lang makilala as yourself na hindi sa kanila. Pero siyempre, hindi naman maiwasan yon, 'di ba? Okay lang naman din yon siguro, 'di ba? Pero did you ask help from them na kailangan kang tulungan ka dito sa pagsali mo ngayon? Paano? I didn't ask help for them. Nagpaalam na ako. Nasali po. Nagpaalam ka. And then, syempre, to the help of other people, parang medyo naboost yung confidence ko. Sumali. Anong sabi ng father mo nung Naman po, proud naman po siya. Sinabi mo rin naman sa kanya na na join ka dito, 'di ba? Oo. Sige, medyo tipid pa si Nate. Makakalkal pa natin sa mga susunod na araw yan dahil kulang pa sa oras. Yes, Rain, since you'll be representing Bicol, di ba? Yes po. Ang LGU ba? Saan ka sa Bicol? Sa Virac, Catanduanes po. Catanduanes. Yes Ang ganda ng Catanduanes at active yung governor nila dyan before. I don't know kung siya pa rin ngayon. Congresswoman, babae, di ba yung sa Congress ninyo? Or governor, hindi ako sure ha. Pero kamusta yung support sa'yo ng LGU? Sa ngayon po wala po. Hindi ka humingi ng tulong? Yes po, hindi po humingi ng any support po from them po. Oo, kasi pwede ka naman talaga lumapit sa kanila. May mga ibang LGU na very supportive sila sa ganun. Di ba? Yes, Gian, ganun din sa'yo? Opo, hindi pa lumalapit. Actually, we're in discussion with Tito Rex po. Okay. Oo. Yes. Hello muna sa ating YouTube. Sa YouTube natin si Andoy the Great. Si Andoy, yes, Andoy the Great. Sino pa ka, Tito Louie? Hindi ko mabasa dito kasi Si Beth Gray. Beth Gray. Beth Gray nakatutok na sa atin. Saka si Frank Crawford. Time check, Tito Gorgie. Time yes, check. kulang na po. Tapos na po tayo Gusto ko sa lang oras. sabihin sa ating mga contestants, good luck sa inyong lahat. Itong pinasukan niyo, you are in good hands. Well known na si Rex when it comes to contests like this. At sana nga makuha nyo yung goal na inaasam nyong 4. And of course, the rest of the contestants, good luck and best wishes to all of you. Yes. At tinatanong ni Andoy the Great, ang size daw ng sapatos ninyo, baka magbabigay ng sapatos si Andoy the Great. Ano ang size ng sapatos nila? So, tatanungin ko na lang Andoy the Great, makikinig ko naman sa sunod na araw, tatanungin ko na lang. Finally, since kulang na ho tayong oras, Gian, ano ang gusto mo makilala dito sa competition nito? Gian bilang ano? Bilang isang Pilipino po. Galing, diba? Bilang isang British. Yes, Rain naman. Ano po yung tanong ko? Ano gusto mo makilala doon sa pagsali mo sa Mr. Philippines? Si Rain makilala bilang ano? Bilang ako po. Gusto pong makilala as isa pong kahit na po pong pagsubok lagi pong isipin na kaya po natin yung malagpasan. Okay. Alam mo si Rain malalim. Parang malalim siya. Parang marami ka pang pwedeng. Ako, abangan ko sa Sunday, interviewin ko kayo ng bonggang-bongga. Nate naman. Nate. Very humble and respectable person po. And same as him po. Kahit anong pinagdadaanan mo, laban lang. Very noble. Totoo naman. Very Ilang noble. taon ka na? Very noble. 20. At the age of 20, di ba, ganun na yung mindset niya talaga, di ba, na kayang lumaban. How about you, Red? Sorry, can you repeat the question? Yes, of course, Red, you joined this time sa Mr. Philippines, di ba? And then you joined in before sa Mr. Grant and you got the title, it's another title. But this time, you'll be competing for that title, Mr. Grant Philippines. So ano yung gusto mong makilala as a contestant dito for Mr. Philippines?
Makilala po. Yes. So can you repeat that? Yes, matandaan sa ng mga tao or audience or mga How or the do people judges. remember you? Yes. Okay. Inspirational po. Inspirational. I'll say that's the key word po. Okay. Yes. Thank you, Tito Louie. At wala na ho tayong oras. Yes, panalangin. No? Manalangin na po tayo sa atin pong para po sa kapayapaan sa Pilipinas. Thank you, Rex. At Thank you again, Gorgie. Thank you, Louie. Thank you so much. Thanks sa support. Babalik ka naman dito sa iba Yes. pang mga candidates natin. Panibagong challenge din naman ito, if ever. Yes. Sabayan niyo po ako sa aming panalangin gabi-gabi. Itong panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid ng mamamayan na namumuhay ng mapayapa, patapat at paitunay na malasakit, pagtanggap at papatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakabawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ang kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Maraming salamat Mr. Philippines candidate, si Jayan, si Rain, si Nate, at of course si Red and Tito Rex Bellarmino. Ito po ang aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Good night po. Thanks, Tito Louie. Have a blessed weekend, everyone. I have known you from eternity, have loved you true. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat